Tungkol sa liderato, mga kapatid, ang mga leaders na open-minded ang nasa tama. Bakit sinabi ko yan? Kasi, pag hindi tayo open-minded, i-judge natin yung mga nag-innovate. Mayroon ba sinabi sa Bible na huwag kayong mag-innovate, huwag kayong gagamit ng mga makabagong gamit? Mayroon ba sabi sa Bible na kailangan hindi tayo umawit ng hindi hymnals? Kasi may mga taong nag-compose. Ako marami akong komposo. At bago ako nag-composo ng mga awit na yan, nag-pray muna ako talaga. I-pray ko yan. Hindi lang yun basta-basta na nabuo. Nabuo yan sa pamamagitan ng prayers. Hindi tayo makapagsabi na itong hindi hymnals mga mali. Naalala ko lang, mayroong isang pastor na pinapreach siya doon sa Bicol. Tapos mag-special number siya sa kanyang kumpuso. Sinabi ng pastor doon sa kongregasyon, nagpapastor sa binisita niyang church. Sabi niya, hindi pwede dito. Mag-special number ng ganun, kinumpuso o ano. Kailangan nandyan lang sa hymnal. Hindi mawala sa aking kaisipan na tututol ako sa ganun. Ito ang question. Papakinggan ang preaching nitong same person na naaawit sana ng kanyang kinumpuso. Hindi, wag na lang niya pakinggan yung preaching. Parehas lang 'yon. So hindi niya pinatulutan na umawit, hindi niya pinatulutan na umawit dahil hindi siya sa hymnal. Mga kaibigan, mga kapatid, mayroon mga panahon na tayo ng problema na hindi naman problema. Nung hindi pa ako nag-grow at ako makakapagsabi ako na nag-grow na ako ng kahit isang dangkal man lang. Mahirap ang maging close-minded. Makakapag-judge tayo ng mga hindi tama. Nasa Bible, mag-judge ng tama, pag-judge. Pero hindi tamang mag-judge, may mali yan. Halimbawa, may mag-judge sa akin na mali itong mga compose ko. Mali ang aking pag-compose ng mga awit na yun. Nag-pray muna ako. Nung wala pa ako sa Panginoon, hindi ako nakakag-compose ng awit. Ibig sabihin lang, mga kapatid, na ready ako ng Panginoon. Bakit ako nakakumpos ng mga awit na yun? Ay ibang masyadong stricto. Ako naniniwala na may mga panahon hindi nakaalain ang mga pag-iisip ng iba sa isip ng ating Panginoon. Kasi kahit sa pagtaas ng kamay, parang pinoproblema talaga ng iba. Yung mga pagpupuri na masyadong maingay. Ako naniniwala, mga kapatid, na minsan ang Diyos, siguro hindi lang minsan, kundi palagi, nagsisilos ang Diyos sa ating mga ugali, ating mga ina-appreciate. Pag tayo manood ng mga concerts ng mga unbelievers, madidinig natin ang sigawan, ang hiyawan dahil sa kanilang pagpupuri, sa kanilang
paghanga sa mga performance doon sa stage. Ang sa akin po mga kapatid, nasa puso yan ng tao, ang motibo. Kung siya'y magtaas ng kamay para sa kalawalhatian ng ating Panginoon dahil nag-enjoy siya sa kabutihan ng ating Panginoon, walang kahit isang verse na nagbabawal niyan. Maliban lang kung mali ang kanyang motibo. Nasa motibo po yan ng tao. Kaya ngayon, ganon din ako. Nagtatas ng kamay, parang masama sa akin, ganon. Pero habang nagtatagal mga kapatid, at habang ako nag-study ng Bible, meron sasabi sa Bible na magtaas ng kamay, yung banal, may kabanalan. Maaring sawayin ko kung nagtataas dito sa Diyos, kataas ng kamay, tapos gumawa siya ng kamalian, sabihin ko, huwag kang magtaas ng kamay, hindi yan nakaluhati sa Panginoon. Pero mga kapatid, magtaas ng kamay, kung tama siya sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon, walang sinasabi ng Bible na bawal. Ulitin ko, doon sa mga concert, nagtaas ng kamay, dahil sa kanilang pagpupuri, sa kanilang paghanga, sa mga performance, mga performers. Anong problema niyan? Isip-isipin natin mga kapatid, kung nandito ang ating Panginoon sa sanglibutan, isip-isipin natin na magiging problema ba yun ng Panginoon na mayroong mga gumagamit ng electric guitars, mayroong gumagamit ng beatbox, gumagamit ng tambol, gano'n. So mga kapatid, inisip-isip ko yun, na mayroong mga practice, mayroong mga paniniwala ng mga sinauna na sobrang stricto na hindi naman talaga sinasang-uyunan ng ating Panginoon. Ang inistricto ng Bible, hindi stricto. Halimbawa mga kapatid, itong pagkain ng dugo, kung bakit is ako sa hindi kumakain, dahil pinagbawal, wala pang batas, pinagbawal yun ng Diyos. Bawal. Ng kapanahonan ng batas. Pinagbawal hanggang sa New Testament, nakalista dyan. At nabasa nyo yun. Bakit in-district ko dyan? Dahil gusto ng tiyan. Ngayon, mayroong mga magagalit yata sa akin. Ako po ay hindi natatakot ang taong magalit pag ako ay nasa tama. So naka-enumerate dyan sa Book of Acts na bawal yung ang sex outside of marriage. Bawal yung kumain ng inihain sa mga rebulto. Bawal yung dugo. Isa dyan sa naka-enumerate. Bakit hindi strict dyan ang iba? So masasabi ko na selective yan. Selective na pagsunod. Ako po, hindi ako popular. Hindi ako taong celebrity. Hindi ako pastor na celebrity. Pero nakikita ko ang tama't mali. Itong iba na walang klaro sa Bible, masyadong strictong iba. Nakakaroon pa ng disfellowship. Mga kapatid, ibukas natin ating isipan. Ibukas natin ating isipan. Mayroon akong nakita na isang baptist nakipagribati kay Soriano. Ang kanyang topic tungkol sa totoong church. Ang in-establish ni John the Baptist. Kung sa akin, kung makipag-argumento man ako, salvation ang dapat pag-usapan. Ang topic, salvation. Hindi yan. Dahil matatalo ka dyan. So, ano nangyari? Ang iba sa atin, nakagwats na yan. Nag-walk out ang pastor na yon.
Eh, di ba kahihiyan yun? Ah, aking paalala sa mga pastor, huwag tayong magipagdebate na tayo mapapahiya. Ah, kung si Soriano Bahay pa, at hamunin niya akong debate, sasabihin ko, hindi ka magipagdebate sa teritoryo mo. Punta ka sa Pasay. Dito tayo sa gym. Kung gusto magipagdebate, ako'y makikipagdebate lang sa'yo kung susunod ka na akong pipili ng lugar, akong pipili ng topic, at akong pipili ng moderator. Yung hindi niyo membro, hindi namin member. So mga kapatid, yun. Minsan mayroon tayong stand na hindi talaga tama. Sa mata ng Diyos, at sa mga tainga ng aking kapatiran na iba. Mayroong mga hindi tama sa Bible na ginagawa ng iba. At mayroong mga walang klaro o hindi sinasaway sa Bible na mariin na tinututulan talaga ng iba. Isa ito, itong pagtaas ng kamay. Mga ugali, mga kapatid, yung problema, hindi itong mga ugali talaga. Dito sa amin, meron dito. Noon, tungkol sa pag-aawit, lumalabas, bawat masamba namin, lumalabas lagi. Dahil mali daw yung awit, mali yung music ministry. Tapos, wala na dito itong mga personnel na kanyang inaayawan. Lumabas pa rin, nag-preface ang aking associate. Masasabi ko yan na dahil yan sa doktrina, dahil yan sa ugali ng tao. At dyan pala nagkakaroon ng dispilos ang mga pastor. Pag ang ganyang klaseng mga member punta-punta doon sa ibang mga pastors, sa ibang mga church leaders, at kinakampihan, pinapakinggan doon, dyan nagsisimula ang problema. Pero para sa akin, sisikapin ko na hindi magka-problema. Mahal ko ang mga pastors. So mga kapatid, minsan nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan sa mga bagay-bagay na hindi naman masyadong importante. Ibig ko sabihin, halimbawa music, hindi man yun pangunang kailangan sa church, ang music. Ang preaching mang pangunang kailangan. Ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Yes, kailangan, importante yung music. Pero bakit may mga tao nandyan, nakatutok, masyado nandyan, ang kanilang prioridad sa music, nandyan nakatutok, na matitisod sila dyan. Matitisod sila dyan dahil iba na raw ang music. Patungkol sa pagbabago, mga kapatid, talaga bang hindi tayo dapat magbago? Talagang maling-mali ang innovation. Alam ko mga kapatid, magkarugtong yan sa flexibility. Pag wala tayong flexibility, ayaw natin ang innovation. Mayroong mga pag-compose ng awit na tama naman yung tao, tamang puso ng tao nag-compose, tamang mga lyrics. Bakit natin naayawan? At ulit-ulit yung mga kapatid, itong beatbox, wala yan nakasulat sa Bible na bawal yan. Ganon din yung drums. Nung
nakatiklop pang aking isip, ganun din ako. Dahil ang totoo, naging tradisyon yan, naging kasanayan. Porque naging kasanayan, yun ang tama. Hindi lahat ng ating kasanayan ay tama. Dapat natin ibukas ang ating isipan, mga kapatid. Kapag tayo magkakaroon ng pagkakaibigan, ang Great Commission ang dapat tutukan. Great Commission, di tinututukan itong mga bagay-bagay na pangalawa, pangatlo, ang tinututukan. Great Commission dapat tutukan natin, mga kapatid. Great Commission.